So ngayong araw guys ay pumunta nga kami saglit ng bukid. Medyo matagal-tagal na rin kaming hindi nakakapunta ng bukid simula nang si Papa ay pumanaw. Dahil nga wala nang kaming perang pagkakitaan ni Mama habang wala pa akong sahod sa trabaho ay nanaluyot muna kami. Dahil nga sinasamantala namin yung pagkakataon na hindi pa matatanda yung mga saluyot at pwede pa naming maibenta, pambili-bili man lang ng kung ano-ano sa meron sa bahay. Na-realize ko lang talaga na ang hirap pala talaga kapag wala na si Papa. Mahirap din talaga na pumunta dito sa bukid kasi dito talaga sila nakatira. So dito lahat ng memories na maiiwan niya. Pero dahil nga wala kaming choice ay dito talaga ang punta namin. So bali 3 nga lang kami dito na nagpitas kasama ang aking bagets na talagang makulit. Nilagay nga namin pala siya sa basket para hindi siya masyadong makulit. So, after minutes nga po pala ay dyan siya nakalagay. Uy! Medyo na-outbalance nga lang siya ng konti, kaya tinaob ko na lang. Dahil nga medyo naiiyak-iyak si Mama, hindi sa init ng panahon, at dahil medyo tanghali kaming pumunta dito, mga 3:00 pa, medyo mainit pa talaga yung sikat ng araw kahit na medyo pahapon na siya. Hindi ko rin talaga masisi si Mama kasi nga nandito lahat ng memories na meron kay Papa. Kaya tuwing pumupunta kami dito ay naaalala niya lahat-lahat ng mga masasayang moment na ginagawa namin dito lahat sa bukid. Bale, simula nung namatay si Papa at na maalam, mga 5 months ago na rin ang mga nakakalipas bago kami ulit nakabalik dito. So nakakabalik man kami dito, hindi nga lang araw-araw, hindi palagi, kundi minsanan lang guys. Kapag gusto lang namin, kapag namimiss namin siya, ganun. Lalong-lalo na kapag wala kaming pera. So, dito kasi sa bukid guys, marami kang pwedeng pagkakitaan na libre lamang at napupulot-pulot lamang. Katulad nga ng saluyot na aming kinukuha. So, dahil medyo malawak din yung aming pagkakitaan na saluyot na kinuhaan, nakaipon din ho kami dito ng kalahating sakong saluyot. Medyo 50 pieces din po yung aming naimbak dito. Habang nga masaya naglalaro ang aking bagets, ay panay-panay din naman ang pitas at bunot ng aking asawa. Kasi talagang wala talaga kaming pang allowance, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig at pamili-bili na rin ng bigas. So dahil nga nalulungkot si Mama ay medyo sinayawan ko lang dito si Mama. At katulad nga ng inaasahan nyo, ay medyo napasaya ko na naman ang aking ina. Maliit talaga ang kaligayahan ng mga matatanda. Na-realize ko din na habang nakikita ko na nandito si Mama sa bukid ay naaalala niya talaga yung mga memories ni Papa. Kaya pinasaya ko siya talaga gamit ang aking munting talento. Char! So sana po nag-enjoy kayo. At syempre mas nakakatawa na kahit na ito lang yung masishare ko kay Mama ay napapasaya ko siya ng bahagya. So hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Sana ay lahat ay nag-enjoy.